Praise God. Magandang umaga sa ating Diyos na buhay at sa inyo mga kapatid ko kay Kristo at sa mga nakikinig at nakahukap sa internet. Bago po tayo magsimula, nais ko pong basahin po muna natin ang 2 Timothy 3:1-5. Second Timothy 3 verse 1-5. This know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but deny the power thereof. From such turn away. So let's bow our head and let's pray. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Una sa lahat, Father God, ako po, Ama, ay humihingi ng kapatawaran sa anumang aking mga nagawa, anumang aking mga hindi nagampanan, o Father God, sa mga bagay na hindi po kanais-nais, o Ama, patuloy na linisin niyo po ang sisidlan na ito upang maging worthy, o Father God, sa pagbabahagi na iyong banal na salita. O Ama, patuloy na linisin po ninyo ako, at gawin niyo lamang po ako, Ama, ng daluyan ng iyong mga banal na salita, na kayo lagi ang siyang makita, hindi po ang limpak na laman na ito, kundi kayo po, Ama. At nawa may bigkas ng ng bibig na ito ang mga tamang pananalita na ayon lamang sa iyong mga itinakda, o Father God. Maraming pong salamat. Gamitin niyo lamang po ako, Ama. Wala po akong kaalaman, o Father God. Humihingi lamang po ako sa inyo, Ama, ng awa at ng wisdom upang sa gayon ay maibahagi ang inyong mga banal na salita. Maraming pong salamat, o Father God. Patuloy na ang bawat isa sa amin, o Ama, ang aming mga kapatid. Ihanda po ninyo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pandinig, na matanggap lamang po, Father God, ang mga karapat-dapat na ibabahagi po ninyo, o Ama, sa oras na ito. At patuloy na maitimo ito sa aming mga puso, nang siyang aming nagiging kalakasan at siyang aming nagiging shield sa araw-araw ng aming pamumuhay. Maraming pong salamat, o Ama, hanggang sa mga nakikinig, sa nakahukap sa internet. Kayo po, Ama, ang siyang patuloy na magpala sa kanila at magbigay ng unawa sa mga bawat letra at bawat titik na lumalabas at kapahayagan na ilalabas sa munting pulpito na ito, Ama. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo lamang po namin tinatagubin ng lahat at ibinibigay ang lahat-lahat, o Ama, at kayo lamang po ang dapat na papurihan at itaas ang inyong pangalan. At you are great, O Father God. At kayo po lamang ang dapat na sambahin, purihin, at dakilain, O Ama. Ito po ang Ama, aming samot dalangin, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Maaari na po tayong umupo. Ako po muna ay magpapatotoo din na ako po ay nalulungkot at ito sigurong itong aking exhortation na ito na pinagkaloob ng Panginoon. It was intended for me. It was intended for me. Hindi lang ito para sa inyo. Kung tatamaan kayo at kung sino man yung nakakapakinig, intend for us. Tama po ba? Amen. There was a sign, and yet we tend to ignore. God always give us a sign, even in a whisper. Hindi na sinisigaw ng Panginoon ibinubulong na nga. Sabi nga doon sa still small voice, binubulong na, hindi na ibinubulgar. And yet we still tend to ignore it. But why? Because we still have this desire, no, na minsan hindi pala kalooban ng Diyos. So, and this message, this simple message of God was really intended for me. Yun lang naman talagang dapat nating ibahagi. Yung kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kung ano yung pagtutuwid na ginagawa niya sa atin. No? There are a lot of signs na nakikita natin.
Simple things na nakakalimutan natin. Una, magpapatotoo po muna ako. Alam ko at nadarama rin ninyo at damang-dama ko din po na itong mga nakalipas na ano na to, ang aking katawan nasa labas pero yung aking puso po nandito. Kasi inihiling ko, humihingi pa ako ng sign sa Panginoon. And the answer will be on March 16 nga. Sabi nga nila, March 16 na, May 16, ibig sabihin. May 16. Sa aking sarili, nagplano ako ng mag-aral ng isang baking. Pero bago ko pa man nahilingin yung mag-design na mag-aral sa baking na to, inihiling ko pa rin sa Panginoon kung anong kalooban niya. But yet, sabi nga, we still to ignore the signs, sabi nga. Bakit kaya, sabi ko. Pero, hinintay ko pa yung pinaka-final sign. Dahil wala ako sa sharing. Wala din ako nung last sa mga nakaraang mga Friday. Lord, sabi ko, may mga orientations, may mga meetings, yung aking puso, wala doon. Yung aking isip, wala doon. Nandito. Sabi ko, Lord, ito po ba yung sign? Sabi ko, kasi, andito nga ako sa wala ako doon. Yung isip ko, nandoon. Inaalala ko, ano kaya yung message. Inaalala ko. Hindi ko inaalala yung mga kapatid ko nung sasabihin. Inaalala ko, ano kaya yung message. Yung hinihingi ko, yung dapat kong gampanin na tungkulin sa iyo na ibigay ko sa iyo yung isang sabi ko, nahati, nakukuha, sabi ko. So, kaya hindi ko na maintindihan kung anong sinasabi ng mga, dahil yung utak ko talaga, yung isip ko at puso ko andito. Kahit sa sharing po kagabi, nasa Century Hotel po ako kagabi, dahil ni-required kami na mag-attend doon sa, dahil team leader, ginawa po akong team leader na naman sa doon sa mga baking na yon. At, yung isip ko naman po, hindi, andun ako, physically andun ako, pero yung katawan ko, hindi masaya. Sabi ko, sign ito, sabi ko. Matigas lang talaga yung ulo ko. Pero sabi ko, last sign, sabi ko, Lord, sabi ko, dahil nga, nagkakaroon ng problema sa schedule dahil bago ko pa man dinesign na magkaroon ng mag-aral ng baking na to, sabi ko, Lord, kasi nabanggit nila mayroong afternoon session ng Friday. Sabi ko, Lord, sabi ko, ang matututunan ko po ito, at least hindi ko masasacrifice yung church service, yung aking obligasyon sa iyo, sabi ko. So kaya dinesire ko. Pero kung matatamaan talaga yung Friday, talagang hindi ko magiging desire yan dahil hindi ako mapapakali, hindi magiging at ease yung aking sarili, at wala rin ako matututunan. So, ang nangyari, nagkakaroon din sila ng kaguluhan dahil marami din na gusto ng hapon at meron din, dahil ang enrollees po talaga is 70 person. So, hahati nila, although yung mga hapon halos nasa 4 groups lang sila, nasa mga more than 20 lang. So, nagkakaroon ng discussion na baka daw gawing morning. Nag-ano na ako, sabi ko, hindi ba, actually, dapat talaga may Saturday, sabi nila. Kaya lang, dahil minug nga ng dahil sa availability ng Sabi ko, di ba, usually, dapat wag nang tanggalin yung Friday, yung afternoon. Kasi, yung hapon na yun, usually yung morning, Friday is church time ng mga tao, ng mga Tapos may nagdahilan pa. Pwede naman kayo magsimba ng Thursday. Kung gusto niyo may paraan. Sabi. Sumasagot doon, hindi yung mga organizer, hindi yung mga, kundi yung mga ibang, masasabi kong mayabang din yun dahil sa, paano hindi ko masasabing mayabang siya? Nagtatrabaho siya sa Hamad. Sabi niya, nagmayabang pa siya na, ipoprovide ko itong sabi niya. Dapat naman, magpaano naman tayo yung mag-sacrifice na, tinutulungan tayo ng OWAL na sila na itong nagbibigay sa atin. Dapat tayong sumunod sa kanila ng hindi yung tayo magsakripisyo, sabi niya, sumasabat siya. Sabi ko, ang daming napapatingin sa kanya. Nalaman namin, nasa Hamad nga pala sa dahil may kaya siya, may magdodonate pa nga siya ng dahil nagpapasikat siya. Sabi ko, inisip ko na lang, Lord, kung anong kalooban niyo, sabi ko. Kaya sabi ng mga kagroup ko, kung bang magkakaroon ng hapon, sabi niya, hindi ko pwedeng i-sacrifice yung aking pagsisimba, sabi kong ganun. So, maaaring hindi na ako maging So, nagkakaroon na ng final decision sa OWA, yung WASAC group ng
May 16, pag walang talagang, sabi ko, dahil makulit ako, kagabi pa rin din, nagde-decide na ako. Pero sabi ko, Lord, yun na yung pinaka-last sign. Pag sa 16 wala talagang panghapon, kahit na nagbayad na ako ng mga uniforms na yan, hindi ko pang hihinayangan yan kung para sa'yo lang, sabi ko sa kanya. So, yun po, malalaman ko this coming May 16 kung doon na kasing start ng class, kung matutuloy ako o hindi. So, ganun pa man, papasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy niya paggabay sa aking trabaho, bagamat hindi pa terminated yung isa, but naunahan siya nagsampa ng kaso sa company. That's supposed to be, ang company magsasampa ng kaso dun sa nawala na yon, sa isang Indiano. So, bagamat nagiging busy po ako dahil multitasking na naman po ako sa yung trabaho niyang iniwan, ako na naman po yung gumagawa. So, alos sa yun. So, papasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa kanyang pangunguna, dahil lagi kong inialay sa kanya sa pagising ko pa lang sa umaga, na ang i-bless siya yung gawa ng aking kamay at pangunahan niya ako sa lahat, pati sa mga desisyon at sa mga pagkukumando sa mga couriers na kasama ko. So, yun lamang ay isang malaking blessings na sa pinagkakalob ng Panginoon. So, praise God, malapat lamang na ibalik ko sa Kanya at nawa ipagkalob na ng mabilisan ng Panginoon yung sign na hinihingi ko. Ayoko naman ding mahiwalay dahil ako ramdam ko sa sarili ko, kahit na wala ka sa sharing, wala ka sa service, nangihina ka. Nanginginig man din ako ngayong oras na to. Talagang nangihina ka talaga. Kasi iba yung sa panahon talaga ngayon, nadadivert yung ating mga isip. Kaya kailangan, yung still small voice na yan, pakinggan natin. We really tend to ignore. Talagang ini-ignore natin. Huwag natin sabihin sa ating sarili na hindi natin ini-ignore. Kasi nangingibabaw yung nagiging design ng ating gusto. So, kailangan na magkaroon tayo ng time na mag-meditate. Doon maririnig natin yung, marirealize natin yung, akala ba natin yung, kunyari meron tayong gagawin, tapos kunyari nagpupuyat tayo, tapos sinabi nung isip mo na, matulog ka na lang, o kung hindi sa magpuyat ka, magbasa ka. Alam ba natin na isip ang nagsalita, sa sarili ba natin ang isip natin nagsalita? Hindi. It was reminded from God. Because we are Christians. These are small things, God reminding us. Imbes na magpuyat ka, magbasa ka. Kung magpupuyat, magbasa, may mapupulot ka. Dumarating sa isip natin yan. Imbes na magpakatutok ka sa computer, magpahinga ka na para meron kang lakas kinabukasan. Yan ang mga small things na pinagkakalob ng Diyos na we tend to ignore. Kasi nangingibabaw yung desires natin. Sabi ko, this simple message of God, it was intent for me. And for those who are doing this, it is intent for us. So praise God, no? Hallelujah. God has given us signs. Minsan talagang tayong mga tao, dahil nandito pa tayo sa laman na ito, ang laman na to, hanggat maaari, kumbaga sa ating sarili, i-design na lang natin na makaalis na tayo, magkaroon na tayo ng body change, nang hindi na nangingibabaw yung design ng ating flesh, design ng ating isip, kasi ito yung nagiging sabagal sa pagpupuri at paglilingkod natin sa Diyos. Dumarating yan sa atin, paglabanan natin. Isa na ako doon. Paglabanan po natin. Napakahirap po. Mahirap pong mahiwalay sa Diyos dahil wala tayong kakayahan para i-save natin ang ating sarili. Wala tayong kakayahan para i-depend natin ang sarili sa anumang mga bagay. Ang Diyos lamang po. Dito po sa ating nabasa, they know also that in the last days, perilous times shall come, for men shall lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Dito sa
isang dito sa verse ng mga to, sumasama dito yung mga small signs. Yung dahil minsan masyado natin tinitignan yung ating sarili na kung ano yung gusto nating marating. Minsan, nai-ignore natin yung binubulong ng Diyos natin, hindi para sa iyo yan. Tulad na lamang nung sinabi nung tulad na lamang yung binahagi ng kapatid sa nabasa ko na rin din yun eh. No? Nai-ignore natin yung mga bagay na ayaw na mangyari sa atin ng Diyos. Minsan we question God, pero hindi natin alam that there is a great purpose na pinoproteksyonan pala niya tayo. Kailangan matuto tayo sa bawat isa sa atin na sa ating sarili na i-meditate natin ang salita ng Diyos upang sa gayon marinig natin. Kasi minsan masyado tayong nadadala sa ingay ng sanlibutan. Ano ba ang ingay ng mga sanlibutan na to? Lahat ng mga kalayawan, lahat ng mga kagandahan dito sa sanlibutan na to, supposed to be all these signs hindi reverse sa atin. Dapat kung paganda ng paganda ang sanlibutan, dapat nagiging worried tayo, ay nagiging ready tayo dahil ito na yung sign na malapit na dumating ating Panginoon dahil gugunawin niya ito. Lahat ng mga paganda na ito, sa paningin ng mga tao, sa paningin ng mga unbelievers, paganda ng paganda. Pero sa atin, ito yung paiksi ng paiksi. It was a sign that God ay ang ating Panginoon Hesus ay malapit na dumating. Nabubulag tayo sa mga bagay na dito sa libutan na to. Minsan, maging sa mga pangangatwiran natin, magiging sa mga pananalita natin, hindi tayo nagiging maingat. Kasi we tend to ignore the simple signs, we tend to ignore the simple message that God gave to us. Kasi hindi natin ito mini-meditate. We should be ready at all times. Kung ang sanlibutan nga nito ay nagkakaroon ng nag-grow net nga, humihina rin ng katubusan ang sanlibutan na to. Tayo pa kaya mga katawan na ito? If we are the true Christians, humihina ito ng katubusan. We are not desiring anymore the things of this earth. Hindi na natin dinidesire ang pleasures of this earth. Oo, nagiging maganda sa paningin ng ating mga mata. Pero ang dapat natin pagtuunan ng pansin yung nagiging magandang paningin natin yung kung ano yung mas magandang nakikita natin doon sa beyond the curtain of time, beyond the earth, heaven, doon sa hinihanda ng Diyos, na mas maganda pa sa nakikita na sa ating mata, dito sa sanlibutan na ito. Mas maganda yung hinihanda ng Panginoon sa atin. Dapat yun ang ating ipaka-desire. Ngunit sa panahong ito, masyado talaga tayong nabubulag. Kasi dahil sa teknolohiya, maging sa newspaper, sa internet, masyado ng advance. Masyado tayong nadadala. Dapat, sabi nga, kailangan tayo maging ilaw dito sa sanlibutan nito. Hindi tayo magiging ilaw dito sa sanlibutan nito kung sumasabay tayo doon sa kagandahan ng sanlibutan na ito. Dapat nakikita sa atin yung kaibahan. Kasi kung sumasabay tayo dito sa kagandahan ng sanlibutan na ito, kaparehas lang natin yung mga unbelievers. Hindi natin napapakita yung kung paano tayo nagsashine. Hindi natin napapakita kung anong buhay na meron tayo. Ang dapat na buhay na ipakita natin that Christ is in us. Ibihis natin ang ating Panginoon sa Kristo. And yet we still fall kasi nandito sa sanlibutan nito. Ang pinaka-desire natin ay ang katubusan ng katawan na ito. The body change. Maging alerto tayo sa mga bagay, sa mga maliliit na signs na to, na siyang natitisod tayo sa mga bagay na ito. Huwag na tayong sumabay sa entertainment ng sanlibutan na ito. Ma-entertain tayo, maaliw tayo sa salita ng Diyos. Pakadesire natin yung salita ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga dinisire natin sa sanlibutan nito, mawawala ang lahat ng ito. Bagamat pag ang dinisire natin ang salita ng Diyos, babaunin natin to hanggang doon. Hanggang magkaroon na tayo ng body change. Baon natin ito. Ngayon pa lang, kailangan na nating
pagtagumpayan ang battles natin ng ito. As a true Christians, we always fall to the small things. Okay, naghahangat tayo ng mga higher revelations. Yes, tama yung mga yan. Pero minsan, nagiging napupuna tayo do sa mga maliliit na bagay na which hindi na dapat. Baga simple things lang yan, doon ka babagsak. Hindi dapat, di ba? Doon tayo bumabagsak. So praise God, still nakikita natin yung mga sign dito sa sanlibutan na ito. Yet makita naman din natin yung sign para sa ating mga sarili. Hindi lang yung nakikita natin yung sign sa naman nakikita natin sa sanlibutan, kundi yung sign sa ating sarili. Tayo ba ay nababago? Tayo ba ay tayo mga ordinaryong tao nagto-throwback Thursday tayo, yung mga sinauna natin. Kino-compare ba natin yung mga noon tayo tsaka yung ngayon? Lumang picture tsaka bagong picture. Kino-compare ba natin yung anong dating tayo tsaka yung dating ngayon? Kino-question ba natin yung sarili natin na ako yung dating ganito. Praise God at hindi na ako dating ganito na ako ngayon. Kino-question ba natin yung ating mga sarili? Minumuni ba natin yung ating sarili? Nakikita natin yung mga signs na nagkakaroon na ng mga pagbaha, kaguluhan, earthquake, at unti-unti nang bumabalik ang salita sa Israel, sa Promised Land. Yung sign sa atin, nakikita ba natin na lumago ba tayo? For how many years na nag-atin ba tayo? Nakapagbahagi ba tayo na pwede ba tayong pumunta sa isang lugar na pwede na tayong maiwan na mag-isa na kaya na natin panindigan ang salita ng Diyos? Marami tayo sa mga kapatid na umalis, nag-ibang bansa, umalis, they fall. Bakit? Hindi nila nasuri yung kanilang mga sarili. Kasi, meron silang mga bagay naman na kaligtaan. Meron silang mga bagay na inignore. During the time, di nila pinagsikapan na maging mainit sa mga banal na salita ng Diyos. Hindi nila pinagsikapan ang pakikipag-sharing, pagtatanong, kasi dito tayo natututo. Sa mga pagtatanong na to, dito tayo natututo. Dito ito ay naititimo sa ating mga puso. Nasasagot yung mga tanong natin. Kahit simple things lang na mga tanong natin, masagot yan. At least, yung design ng ating puso na, kasi pag nagtatanong tayo, may emptiness. Pag nasagot yan, na-feel na yan. At yan mananatili tayo. Nasagot na yung tanong natin, mananatili yan sa atin. At pagyamanin natin. At yung mga banal na salita ng Diyos. Huwag tayong ma-conform sa gawa ng sanlibutan. Ano pang mga signs ang mga lumilitaw? Sabi nga, maraming tatawag sa akin sa pangalan maraming tatawag sa ating Panginoong Kristo sa panahong ito. Pero, sino ba? Lahat naman tumatawag sa ating Panginoong Kristo eh. Lahat naman, alam nilang may sumasamba sa ating Panginoong Kristo, may tumatanggap na tao lang siya. So, lahat naman tumatawag sa ating Panginoong Kristo. Pero, sino? Sino yung mga totoo? Ito sa mga sign, kinakalakal na lamang nila ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kinakalakal na lamang nila ang salita ng Diyos. Ito ngayon ang signs kung paano lumaganap ang tinatawag nilang Christianity, pero ang totoong Kristiyano, yung totoong naniniwala ng pure Word of God. Wala itong mga legadura, wala itong mga pampaganda, walang activity. Nakikita natin sa panahon ngayon, kahit mga ibang mga churches, they are full of activities, sumasabay din sila kung anong okasyon ang ginagawa ng sanlibutan. They claim that they are Christians, and yet hindi na naman dapat natin alalahanin yung kailangan magpasugat tayo ng katawan, magsakripisyo tayo ng mga ito. Ang dapat nating alalahanin yung kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoon Kristo, na kung paano siya alalahanin natin yung namatay siya para sa atin, yung sacrifice niya. Hindi yung mga bagay na gagayahin natin
nakikisabay tayo dito sa sanlibutan, and yet hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Masyado ng bulag ang mga tao. So, kanino makakasumpong ang mga nasa paligid natin? Kundi sa mga tunay na Kristiyano lamang. Kaya't kailangan marapat lamang na tayong mga tunay na Kristiyano, let the light of God shine in us. Parang sa gayon, ay makita nila ang ilaw sa atin. Maging letrang buhay na lumalakad tayo dito sa sanlibutan na ito. Maging mapag-ingat tayo. Maging maingat tayo. So, praise God. Sabi nga, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of the darkness. Tayong anak ng kaliwanagan. Kailangan magliwanag tayo dito sa sanlibutan. Oo, maliwanag nga. Pero sa mga ibang denomination, sa mga ibang denominations, kailangan magliwanag tayo sa kanila. Kasi talagang nakikita natin sa kanila, it's totally darkness. Kasi nalinlang sila at hindi natin masasabi rin nalinlang kasi minsan nadadala sila sa yung tawag dito, yung sugar-coated word. Masyado nilang ginawang modern ang salita ng Diyos. Kailanman hindi nagbago ang salita ng Diyos. So nabulag sila, hindi natin sila masisisi. Magkakaroon lamang sila ng hope. At magiging bahagi tayo doon sa kanilang hope na yun. Makita nila, ay, yun ang napakasimple nila at they are really true Christians. Makita sa atin yung ganun eh. Magkakaroon sila ng desire na magtanong. Magkakaroon sila ng desire na yun siguro yung tunay na Kristiyano. Tanungin ko nga sila. Or pwede sila makipagbahagi, makipag-sharing. Bukod dun sa tayo ay nagbabahagi, dapat yung sa sarili natin, makita natin. At makita natin yung changes. Makita natin. Hallelujah. Tapos dito sa 1 Thessalonians 5:8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for the helmet that hope of salvations. Habang tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, ito ang maging helmet natin, ito yung ating maging breastplate, ito yung nagiging protection natin. Once na tayo ay full armor of God, kahit saan tayo makita, magsashine tayo. Hindi natin kailangang pakita natin, oh, nagsashine ako, Kristiyano ko, hindi. Once we are full armor of God, puno-puno tayo ng salita ng Diyos, kasi maging sa pananalita ng isang Kristiyano, maging sa pagkilos niya, nagliliwanag ka sa mga ibang tao na sila ay nasa kadiliman. Masasabi natin sila ay nasa kadiliman dahil nalinlang sila. Kasi, okay, nagsisimba sila, nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. And yet, hindi nga nila kilala kung sino yung tunay na Diyos nila eh. Hindi nga nila kilala yung Diyos nila. Paano masasabi natin, they are of the light also? Hindi. They are in the dark. Kaya, nakakaawa man sila o nakakalungkot man, wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa natin bilang isang mga Kristiyano ay start it with ourselves, na maging mabuting Kristiyano tayo, display natin that we are the true Christians, na maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Praise God. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:14 then, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Continuous ko lang po. See the none render evil unto any man, but ever follow the which is good, but among yourselves and all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks,
For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despite not blaspheming. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, who also will do it. So praise God. Tayong mga Kristiyano, makita sa atin yung tunay na gawa ng isang tunay na Kristiyano. Hindi lang po tayo yung nag-a-attend, makita tayo ng mga tao na hindi lang tayo nag-a-attend ng every Thursday sa sharing, hindi lang tayo makita ng nagsisimba tayo, kundi makita sa ating sarili, maging ang ating mga kaayusan. Maging ating mga kaayusan at maging letrang buhay na lumalakad tayo sa sanlibutan na ito at maging pagpapala tayo sa bawat makakakita sa atin. Hindi yung magiging katitisuran tayo. Napakabuti ng Diyos sapagkat ang mga alam natin yung mga signs, and yet ang mga signs na pinakalob ng Diyos sa atin, ang pag-groaning ng sanlibutan, ang lumilitaw na maraming mga so-called Christians, mga tumatanggap na sinabi nilang sila yung mga Kristiyano, yan, alam natin yung mga signs yan. Lagi natin tanim sa ating sarili. Ano ba ang naging pagbabago sa ating mga sarili? Ano ba ang naibabahagi natin bilang isang Kristiyano, ang nagiging part natin sa katawan ng ating Panginoon Kristo? Naipapakita ba natin dito sa ating mga kapwa-tao? Naipapakita ba natin ito sa ating mga kapatid? Naipapakita ba ito natin sa ating pamilya? We desire that na mabuo na ang bilang ng mga hinirang. Hindi mabubuo ang mga kabuuan ng hinirang kung hindi makikita sa atin ang unholy. Kailangan maging holy tayo. Malinis ang ating pamumuhay. Makakatulong ito sa makakakita sa atin na makita yung mga naliligaw pa, yung mga napupunta pa sa mga ibang denomination ng mga kapatid. We always desire na unahin natin yung ating sarili na maging tapat at magampanan natin yung part natin sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, sama-sama tayo. Hindi lang isa ang magdadala dito. Sama-sama tayong magtataguyod. Isang church, one spirit, one body, one baptism, and one Lord. Upang sa gayon ay lagi tayong pagkaluban ng Diyos ng desire ng mga dapat na para sa atin. At bilang pagtatapos po, paka-desirein din po natin ang mga bagay na wag natin paka-desirein ang anumang mga bagay dito sa sanlibutan nito, kundi paka-desirein natin yung kaloob ng Diyos na maging mainit tayo sa kanyang mga banal na salita upang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay datnan tayong handa at mainit sa kanyang mga banal na salita. Alam nyo, ang baga pag nahiwalay, nagiging mahina yan eh. Pag nagsama-sama yan, umiinit yan, umiinit. Panatiliin natin lagi tayong maging mainit sa banal salita ng Diyos. Ang pinagkaloob ng Diyos na ito ay the signs. Bagamat alam din po natin yung mga signs na pinagkaloob ng Diyos, ang pinaka simple message na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung the signs to ourselves, na huwag nating ignorin yung still small voice na ipinagkakalob sa atin ng Diyos na lagi nating nakakaligtaan, na napakasimpleng bagay po. So, preset tayo po natin tumayo. Let's bow our head and let's pray. Praise God. Hallelujah, Lord God. O Ama, muli ako po ay nagpapasalamat, O Father God,
At sa mga signs nito, Ama, ay muli iminumulat niyo po ang aking puso, ang aking kaisipan, ang aking mga kapatid, O Father God, na nawa makita namin yung signs sa aming mga sarili, O Ama, na meron ba kaming pagbabago? Meron bang changes sa amin, O Ama? O Ama, nakikita namin na nalalaman namin ang signs at natututunan namin, O Father God. Ngunit, O Ama, makita nawa namin yung mga signs sa aming mga sarili na nakikita namin yung aming pagbabago. Na kami ba ay, O Ama, ay laging mainit sa iyong mga banal na salita? Kami po ba, Ama, ay laging nakaposisyon sa iyong mga banal na salita, sa katawan ng aming Panginoon Kristo? Na kami ba, Ama, ay nagagampanan namin ang mga tungkulin namin para sa iyo, Ama? Huwag nawang mangyari, Father God, na manghihina kami, bagkus ay lalo mo kaming palakasin sa iyong mga banal na salita. Patuloy na bigyan niyo kami ng desire ng aming puso na laging desirein, Ama, ang iyong mga banal na salita upang sa gayon ay mapanatili namin ang iyong banal na espiritu sa aming katawan. Patuloy na ang iyong templo, Ama, ay hindi nawa namin mapighati ito, Ama. Patuloy na bigyan niyo po kami ng kababaang loob, O Father God. Bigyan niyo kami ng humble heart, O Father God. Patuloy na linisin niyo po ang aming kaisipan. Patuloy na lagi niyo kaming ibaba, O Ama. Alam po namin na ang mga nagpapakumbaba ay siyang yung tinataas. Hallelujah, Lord God. Maraming po salamat, O Ama. Nawa, kung ano man po ang aking mga nabigkas na hindi po naayon sa iyong mga banal na salita, patuloy na ibalik niyo lamang po, Father God, ang aking mga kapatid sa iyong mga banal na salita, na alam po namin, minsan meron kami mga nagiging desisyon na hindi po nararapat. Patuloy, O Father God, na ituon niyo po ang aming mga puso at isipan sa iyo lamang, O Ma. Patuloy na tanggalin niyo po ninyo, O Ma, ang mga design ng katawan nito, lalong-lalo sa design ng sanlibutan nito, O Father God. Huwag nawa itong ma-divert sa kagandahan ng sanlibutan nito, O Ma, kundi ma-divert ang aming mga puso at kaisipan sa iyong mga banal na salita, sa iyong kahiyan na inihanda sa amin. Maraming po salamat, O Ama. Muli sa iyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God.